Pagsapit ng dilim, umaaligid na ang ilang kalalakihan sa San Juan City na tila may inaabangan sa kalsada. Ang kanilang mga mata, bising-busy na pala sa paghahanap ng matatangay na motor na nakaparada. Malapit na kayong humarurot patungong presinto, mga kuya. Madaling araw ng December 31, 2024, dumating ang isang grupo sa harapan ng mga nakaparadang sasakyan sa Barangay 11, San Juan City, sakay ng isang motor. Bumaba ang dalawang lalaki at nagmasid sa paligid habang pasimpleng tinitignan ang isang motor. Lumilibot sila sa mga area, sa mga subdivision na kung saan naghahanap sila ng mga potential targets. At pag meron na silang nakita, especially yung mga motorsiklo na hindi nakalock yung manibela, babalik sila. Nang makumpirmang hindi nakalak ang manibela, may sinuksok ang isang lalaki sa susian ng motor. Nang mabuhay ang makina, sumakay na sila ng kanyang kasama at humarurot na palayo ng kalsada. Ang may-ari ng motor na si Christine, hindi inaasahang ibang handa pala ang sasalubong sa kanya sa bagong taon. 6 a.m. po, lagi po kasi yan, araw-araw po talaga namamalengke yung mama ko. 7 a.m. po, kinatok niya po ako, sabi niya nawawala daw po yung motor namin. Kala ko nagbibiro lang po siya eh. Pumunta si Christine sa barangay para magpa-blatter sa pag-asang mahanap pa ang kanilang sasakyan. Paggising ko pa lang, parang hindi pa siya nagsisink in eh, na baka may nang trip lang, or baka na-tow, ganon. Eh, nung dumiretso po ako ng barangay namin, sa mga tanod po, nagpa-review po kami ng CCTV nung huling oras na nakita ko po siya. Sa CCTV video, makikitang sinakyan ng isang lalaki ang motor ng umilaw ang headlight. Umangkas ang isa pang lalaki at saka sila umalis sa lugar. First time po, and parang hindi po namin talaga inakala kasi sa barangay po namin, ang tagal na po sa amin ng mga motor namin na safe lang talaga. Umaga ng December 31, 2024, inilapit na rin ni Christine ang reklamo sa San Juan City Police pero hindi raw malinaw kung saan dinala ang kanyang motor. Ito ay successful na na-start, na force start ng mga kawatan. So ginamitan nila to ng pick lock. Pagka kuha po ng motor ay naitakbo po to sa isang lugar. Unfortunately, na-dispose na po ang motor. Nabenta na po sa isang unknown na buyer. Bukod sa nawawalang motorsiklo, hindi pa rin natutukoy ng mga otoridad ang dalawang kawatan ng motor ni Christine. Madaling araw ng January 7, 2025, huling-huli ang isang lalaking naglalakad sa kalsada sa Barangay Addition Hills, sakop po ng San Juan City. Huminto ito sa paradahan ng mga motorsiklo at tinanggal ang nakaharang na upuan. Umupo ang lalaki habang tinitignan kung ano ang nasa kanyang paligid. Nang makahanap ng tempo ang lalaki, dito na niya pinaandar ang motorsiklo at iginilid muna sa tabi. Maya-maya pa, biglang dumating ang isang nagpapatrol na police mobile. Tinanong ang lalaki kung sa kanya ba ang motor na pilit niyang tinutulak. Nang hanapan ng mga ORCR at susi para sa motor, wala itong maipakita. Oh no, kuya, galingan niyo po ang pagrarason sa mga otoridad. Nung sinita po siya ng ating kapulisan at tinanong po kung bakit niya ginagawa ayon, ang sabi niya daw ay ang motor ay pag-aari ng kanyang pinsan at kanya lamang itinatabi. Nang walang maipakitang dokumento at susi para sa motor, agad dinampot ng mga pulis ang lalaking naaktuhan sa CCTV video. Nagpulasan daw ang kanyang mga kasamahan pero naabutan ng mga otoridad ang isa sa mga ito. Nang makumpirmang kagrupo ito ng suspect, pareho na silang dinala sa presinto. Paglabas ko, bibili sana ng pagkain. Siyempre magmamotor ako. Pagtingin ko dun sa parking, hinanap ko yung motor ko, nawawala. Yun, tapos hinanap ko sa buong street. Lumipas ang 30 minuto ng paglilipot sa lugar pero bigo pa rin siya sa paghahanap ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa, nakita ni Justine ang mga pulis na nag-iikot sa kanilang lugar. Tapos biglang may umikot ng pulis. Doon na sila nagtanong. Doon ko na na-confirm na nakarnap. Doon ko na sila na-meet mismo. Na nahuli nila. May nahuli sila na may nang karnap. Tapos confirm sa akin yung motor. Mahigit 80,000 pesos ang halaga ng kanyang sasakyan na muntik ng batangay ng lalaki. Nung nalaman ko nga lang po nawawala yung motor ko, hindi po talaga ako makakatulog. Hindi lang naman siya pang alis-alis eh. Pinang-aano ko siya sa trabaho. Kaya napakalaking kawalan sa akin nung pag nawala yung motor.
Sa pagkakahuli sa lalaking tumangay ng motorsiklo kay Justine, napagtagni-tagni ng mga otoridad na galing din sa parehong grupo hindi umano ang dalawang lalaking tumangay ng motorsiklo ni Christine. Itong bagong insidente po ay 3 personnel naman po yung involved. Yung 2 personnel po na involved nung December 31 ay involved pa rin po. At maliban sa kanilang 2 ay meron pa silang isang kasama. Ayon sa ibinahaging impormasyon sa atin ng San Juan Police, yung isang lalaki na humatak sa motorsiklo ni Christine ay siya ring humatak sa motor ni Justine. Kung inyo pong makikita, parehong-pareho po ang modus na isinakatuparan. Hihinto sila sa mga nakaparada na sasakyan. Magmamasid-masid sa paligid at kapag na-verify na wala ng tao o nakamasid, susubukan na nilang paandarin yung motorsiklo. Sa investigasyon, napag-alaman nilang ang grupong kinabibilangan ng mga suspect sangkot din sa mga kasong carnapping, violence against women and children at iba pa. So ito pong grupo ay nagsimula sa mga magpipinsan na grupong kalalakihan, pero later on ay nagsama rin po sila ng mga mangilan-ngilan na kababaihan para hindi sila maging kahina-hinala sa ating mga pulis. Galing talaga itong grupo na to para less suspicion ang ginawa nila, walang covering sa kanilang mga muka. Dahil sa matibay na ebidensya ng mga pulis para sa pagdangay ng mga motor ng mga suspect, tuluyan na silang sinampakan ng kasong anti-carnapping o RA 10883. Sakaling mapatunayan na nagkasala, pwede silang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Sinubukan ng resibo, nakunan sila ng pakayag pero Ayaw na po namin ma'am kasi meron na po kami kaso ma'am. Yun lang po yung humingi po kami ng tawad mo. kasalukuyan pa rin hinahanap ng mga otoridad ang ilang pang miyembro ng grupo. Dahil sa magkakasunod na pangyayari, siniguro ng lokal na kapulisan na mas babantayan nila ang lansangan. Magkakaroon po kami ng intensified na backtracking po. Sisiguraduhin po namin na yung kasapi ng grupo, lahat po sila ay mananagot sa mga kanilang krimen na nagawa. At para naman sa mga motorista, So ang may papayo po natin sa ating mga kababayan is pag nagpark po kayo ng inyong mga motorsiklo, is siguraduhin nyo po na secured siya. Kapag po nakakita rin po kayo ng mga estranghero na hindi sa inyong lugar, is magkaroon na rin po kayo ng konting duda. nakalusot man sa nakaraang mga insidente ng pagnanakaw umano ang mga miyembro ng grupong kinabibilangan ng mga suspect, hindi titigil ang mga alagad ng batas at resibo na suyuri ng lansangan, tulungan ng mga nabiktima at matunton at mapanagot ang may atraso.